letting go of every single dream. I lay each one down at your feet. Every moment of my wandering never changes what you see. I've tried to win this war, I confess. My hands are weary, I need your rest. Mighty warrior, king of the fight. No matter what I face, you're by my side. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. Truth is, you know what tomorrow brings. There's not a day ahead you have not seen. So in all things, be my life and breath. I want what you want, Lord, and nothing less. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. I will trust in you. You are my strength and comfort. You are my steady hand. You are my firm foundation, the rock on which I stand. Your ways are always higher. Your plans are always good. There's not a place where I'll go you're not already stood. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. And I will trust in you. I will trust in you. I will trust in you. Good morning po sa ating lahat. Happy Sunday po at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Alam ko po excited na po tayo sa Word of God, pero bago po yan tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat Lord sa umagang ito. Maraming salamat Lord sa pagpapala na patuloy niyo pong dinadaloy sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat din po sa bawat isa, Panginoon, na kami po'y safe and sound, Panginoon, na nandito sa mga bahay namin. Alam po namin na patuloy niyo kaming poprotektahan, Panginoon, ang aming emotional, ang aming physical, Panginoon, aming health, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay na binigay niyo sa amin. And sa ngayong araw, Lord, we are excited to receive your good news, Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito, and we are happy, Panginoon, na makinig ng inyong salita, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Gabayan niyo po ang aming pastor, Panginoon. Patuloy niyo siyang pagpalain and yung family niya, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa umagang ito, Panginoon. And we seal this prayer, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang araw mga kapatid, purihin ng ating Diyos. Welcome po from California kami ngayon, nagba-vacation. Pero purihin ng ating Diyos, mabuti ang ating Diyos. Amen. We have a good God. God is good. All the time. And all the time, God is good. Amen. Salamat po, nakasama po tayo ngayon na nagwo-worship sa ating Panginoon. So kita niyo po yung scene dito. Napakaganda po, napakalamig, pero
bless tayo ng Panginoon. Amen. So, ngayong araw na ito, we will continue to worship the Lord and bring Him glory and honor. Salamat sa nag-lead sa atin sa pag-awit ng worship. And then we will learn more and we will continue to know who the Lord Jesus Christ in our lives as we continue to have a good opinion of Him. So today, itong may araw na ito, share ho tayo ni Ate Cora from the Word of God, and then we'll proceed to another song, and then yung ating Word of God will talk about the Lord Jesus Christ as our Lord. Amen. So Ate Cora? Amen. Magandang araw po sa inyo. Ito po ay fresh na fresh from LA, you know. Okay po. Blessing po ito ni Lord. Sabi po dito sa Isaiah 43, simula po ako doon sa 10, napakaganda po, pakinggan natin. But you are my witnesses, sabi po sa atin ng Diyos. But you are my witnesses, God's decree. Sabi, you're my handpicked. Sabi niya, you are my handpicked servant. Yung pinili ka ng Diyos, hindi ka lang yung basta-basta, kundi tayo pinili ng Diyos. Merong special sa atin, kaya tayo kinuha ng Panginoon na maging believer. Sabi, so that you'll come to know and trust me. Understand both that I am and who I am. Grabe po, no? Genesis, sa John, sinabi to. Revelation. Sabi po dito, previous to me, there was no such thing as a God. So siya po talaga yung simula at katapusan, at tayo pa ibabalikan ng Panginoong Hesus. Wala daw previous na Diyos o naunang Diyos sa akin, ako lahat, sabi ng Panginoong Hesus, o God, ang ating God the Father. Nor will there be after me. I, sabi ng Diyos, yes, I. Ilang pong I yun? 2. Kanina, 4 na, pang-4. I, yes, I am God. Pag sinabi, hindi naman Diyos ang Panginoong Hesus, ito po sa Isaiah 43, 10 to 14. Sabi dito, I'm the only Savior there is. Wala na pong makakapagligtas sa atin sa tunay na kapahamakan, sa hell o saan mang danger, kundi ang Panginoong Hesus. Sabi dito, I spoke. Ang dami pong I, bilangin nyo. Ibig sabihin nun, ako talaga, ako ang nagsasalita. I spoke, I saved, I told you what existed. Long before this upstart, God's appeared on the scene. Ay, grabe. Siya po yung bidang-bida sa scene. Simula at katapusan, siya po yung magiging bida sa buhay natin. And you, sabi, know it. Tayong lahat po. And you know it. You're my witnesses. Kanina po, handpicked tayo ng Lord. Ngayon po, witnesses tayo. You're the evidence. Ebidensya kayo. Grabe po, no? Napakabuti ng Diyos. You're the evidence. God's decree. Yes, I am God. Sabi, I've always been God and I always will be God. No one can take anything from me. I make, who can unmake it? So, ginawa ng Diyos, walang makakapagpabago. Laging sinasabi po yan ng anak ko, si Abigail dati sa mga kabataan na ang apelyido ko is Bernardino. Pag ako'y nagkamali, Bernardino pa rin ang pangalan ko. So, yung pagiging anak natin ng Diyos, wala pong no one can take that position sa atin. So, manatili tayong nagtitiwala sa Panginoon. Ano man mangyari sa atin, talagang may kakulangan, may sobra, mas maganda, pero ang Diyos po ay Diyos na hindi natitinag. Ito po yung sinasabi ko dati lagi. Sabi ko kay Pastor, salamat. Ito yung hinahanap ko na ang Diyos ay hindi natitinag. Hindi siya nagagalaw. Yung pagiging Diyos niya ay Diyos pa rin. Salamat po. Kaya nga po, patuloy nating ginagawa ay we have magkaroon tayong tamang opinion sa ating Diyos. Sabi niya, yes, I am God. So, last week, yun po, last online natin ang pinag-usapan natin. Today, ang pag-uusapan naman ho natin ngayon ay tungkol po sa pagiging Lord, Owner, Master, and Caretaker natin, ang ating Panginoon. So, makapakinig muna tayo ng Word of God, ng worship song, and then we'll proceed to the Word of God. God bless you po.
All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good, yeah. Every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Magandang araw mga kapatid, purihin ang ating Diyos. Patuloy nating magbigay tayo ng glory kay Lord. Alam ko po, malapit nang matapos ang taon ng 2021 at yung glory ni Lord ay patuloy nating mas nakikilala at nakikita. Ibig sabihin po ng glory ay yung pagiging malaki niya, karangyaan niya at kalakihan at karangyaan, no po? When we say glory to God, nasabi natin, Lord, ang laki-laki mo, napakabuti mo.
Remember, ang ibig sabihin, isa sa mga meaning ng glory ay way, bigat, yung bigat, heavy weight nating Diyos sa buhay natin. At yung makita ho natin yung mga pagiging malaki, makapangyarihan at pagiging heavy weight ni Lord sa buhay natin. Kaya tayo po'y panalo kasi heavy weight ang Diyos natin, mabigat at makapangyarihan Diyos natin. Alam po, makita natin yan sa pangalan niya. At marami na tayo na pag-usapan tungkol sa pangalan ng ating Panginoon. At sa mga pag-uusapan ngayon natin, that let's have a good opinion in the name of the Lord Jesus Christ, that this Lord Jesus Christ, He is Lord. Topic ko natin ngayon is, He is Lord. Every knee will bow, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Lagi mo namin kinakanta yan, lalo nung una po kung naging mananampalataya noong 1980s, isa ho yan sa lagi namin kinakanta. He is Lord, He is Lord. He has risen from the dead, He is Lord. Every knee shall bow, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Wow, pag kinakanta na ho namin yan, ay nakita ho natin, malim namin makita yung power ng Lord. Mayroon pong miracles na nangyayari, kasi kasama ko sa singing group noon, at nakita ko po yung mga pagkilos, mga crusade, nakita ho namin ang pagbabago ng maraming buhay ng tao. Sa pamamagitan ng pagdinig na ang Panginoong Hesus ay Diyos. At sa book of Acts po, nung nabuo po yung church, ang naging basis po ng pagkabuo ng church ay si Lord Jesus Christ. Tandaan niyo po, wala pong church na tulad na meron tayo ngayon, kundi po ang Panginoong Hesus ang gumawa. Sabi ni Lord Jesus Christ, I will build my church and even the gates of hell cannot prevail against it. At natayo po ang church, yun po siya po'y namatay sa krus, nalibing, nabuhay na muli, at pag akyat niya sa langit, ang sabi niya po sa mga mananampalataya tulad nila Pedro, at ng mga iba pa, manatili kayo sa Jerusalem. At doon po yung nagsimulang istorya sa Acts chapter 1, na natili ho sila sa Jerusalem, ang sabi doon po sa Acts 1:8, and you will receive power after the Holy Spirit will come upon you, and you will be my witnesses. At nangyari po yun. Nagkaroon po ng commotion doon sa buong Jerusalem at nagkaroon po dahil kumilos po ang Holy Spirit dun sa yung mga 100 na mahigit ng mga tao dun sa upper room. At sila po yung nagsalita ng mga kakaibang wika na naintindihan po ng mga tao ng panahon na yon dahil po yun, Day of Pentecost. Ang Day of Pentecost po ay isa sa mga pista at marami pong mga iba-ibang nasyon na pupunta po sa Jerusalem para po makipista. Yung Pentecost Sunday na yon, yung Pentecost na yon, andun po ang maraming tao at napakinggan nila ang power ng Holy Spirit. At doon po nagkaroon, na-build ang church, nung sila ho'y nag-question, ano ba yan? Ano ba nangyayari dyan? Sabi nila, parang aga namang mga naglasingan nun sa taas na yun. Kasi pista eh. Di ba? Pag pista, dami pong mga nagkakaroon ng kasiyahan. Pag pista po, kasiyahan. Yun po yung Day of Pentecost at marami pong mga celebration ginawa. At doon po sa upper room na yun, napangako ng Lord, you will receive power and the Holy Spirit fell upon them, including Mary, Mother of the Lord Jesus Christ, at yung fire like a tongue, ay nagbagsakan po sila, salita sila ng mga iba't ibang wika. At ang basis po, dahil nagambala po yung buong tao sa paligid, tinanong ano ba yan? At tumayo po si Peter. Sa Acts chapter 2, verse 14, then Peter stepped forward with the 11 other apostles and shouted to the crowd. Yun na po yun. Listen carefully, all of you. Take note, ang point po natin ngayon is Jesus is Lord. And Peter, sa unang preaching niya ng gospel, sa kanila ng Holy Spirit, at matatayo po yung church, na-build sa Book of Acts po, natayo ang first century church. Tayo po yung nasa 21st century church. Ang message nila is Jesus is Lord. Kaya ang sabi po ni Peter, listen carefully all of you, fellow Jews and residents of Jerusalem. Make no mistake about this. Lord, bless the reading and the studying of your word in Jesus' name. And all of us will say, Amen. Verse 15. These people are not drunk, as some of you are assuming. 9 o'clock pa lang in the morning. Is much too early for that. Napakaaga pa. Verse 16, no, what you see was predicted long ago by the prophet Joel, by the scriptures. Ano sabi doon? And I will cause
verse 19, I will cause wonders in the heavens above and signs in the earth below, blood and fire and clouds. 20, the sun will become dark and the moon will turn blood red before the great and glorious day of the Lord. In 18 and 19, ang sabi po doon, your son and your daughters will prophesy. Young men will see dreams, sabi po doon ng Book of Joel. At yun po, ang basis po ni Peter, nung meron pong commotion ng iyo, sabi niya, ito'y nakasulat sa scriptures. Verse 19 and 20 po, na 18, 19, 20, binasa niya po yung Book of Joel. Pagdating sa verse 21, sabi dito, ito yung mga mangyayari at marami pang mangyayari. Sa verse 21, sabi dito, but everyone who calls on the name of the Lord will be saved. So the first message po na pinreach ni Pastor Peter in the church na na-build up in Jerusalem on that day of Pentecost, na ang unang church po na na-build is the Pentecost church, the day of Pentecost. Sabi sa verse 21, everyone, may everyone po ang kasama rito. At anong ginawa, sinabi niya rito, who calls on the name of Yahweh or Yeshua, Lord, will be saved. Ang puntos niya po rito, yung Diyos na ito, mamaya makita mo natin, pag pinapatuloy natin, yung Lord dito ay si Lord Jesus Christ. Na pag tumawag ka sa pangalan ni Lord Jesus Christ, may kaligtasang nangyayari sa mga tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesus. Dahil pangalan ng Panginoong Hesus, ibig sabihin ng pangalan ng Panginoong Hesus ay Savior. The message of Christmas is Jesus, our Savior, will be saved. So tingnan ko po yung word na Lord. Yun po yung word na kurios. Ang ibig sabihin po pala nun, ayan po, nakuha ko po yan dito sa Bible Dictionary ko na nandito sa aking iPad. Sabi dito, ibig sabihin nun, he to whom a person or things belong. No, when we say Lord, yun daw pong tumatawag na Lord kay Lord, ay that person or things ay pag-aari niya. About which he has power, sabihin natin power. Power of decision, master, and Lord. Sabi na meron siyang kapangyarihan, may desisyon kasi pag-aari niya, belongs to him, meron siyang kapangyarihan mag-decide. Kaya, yun daw ang tatawag kay Lord na Jesus is Lord. Ibig sabihin na my Jesus is Lord, He is my manager, He is my master. He has the power to decide for me. Siya merong kapangyarihan mag-desisyon sa akin. A possessor, the possessor and disposer of a thing. Ayun po yung maganda sa 1. Pakita ko po sa inyo. Dun sa 1, sabi rito, kuwitan ko po ng blue the owner, one who has control of that person, the master. Kaya when we say Jesus is Lord, sasabi po natin, Lord, ikaw ang owner ko. Ikaw ang nagko-control sa akin. Ikaw ang, ng aking buhay. Amen. I own this television. Kung meron po, lagi nyo naririnig sa akin to. Itong television na ito, me as an owner, Lord niya ako. Although, dahil nga siya po ay walang feelings para tulad natin sa Lord natin. Pero ito, pag merong gustong sumalbahe din sa TV ko, dadang ka muna sa akin. No? Kung merong gustong kumuha nito, hindi pwede. Kasi akin to. Tawag sa'yo, magdanakaw nun. Ano pa ito? May control ako dito, kaya may remote ako nito Amen? Wala niyo po ako, yun din po ang ibig sabihin ng Lord sa buhay mo. Pag-aari ka ni Lord. Meron siyang karapatan, dahil possession kanya, na gumawa sa buhay mo. Si Lord po ba gagawa ng hindi maganda sa atin? Kung pag-aari ka ni Lord, you belong to Him, dapat matuwa ka. Pag Lord mo si Lord Jesus Christ, matuwa ka. In the state, the sovereign, prince, chief, and Roman, ginagamit yung word na yan, kaya my Lord, narinig niyo po yan sa mga may mga kahariang mga pelikula. My Lord. Ibig sabihin po nun ay paggalang po. A title of honor, expression, or respect. That's why we don't just call Jesus, Jesus. We call Him Lord Jesus. Lagi niyo naririnig po sa akin yan. Si Lord Jesus. Although kasi po yung nakarating sa ating gospel ay hindi mo masyado nakafocus sa Lord Jesus Christ. Jesus din ang Jesus. Alam mo si Jesus. Pero tayo po magalang mga Pilipino kaya hindi ko inaalis yung word na Lord. He is our Lord Jesus. No? At yun po yung isa sa mga message
ni Peter nung siya ay binulaga. At dahil po sa message ng Jesus is Lord, nabuo po yung church. Jesus is our owner. Kaya ito ngayon may power. He has the power and possessor sa buhay namin. He has the power of decision. Meron siyang message siya sa buhay ko. Kaya pag sinabi mong Jesus is Lord ng buhay mo, si Jesus ang Panginoon ng buhay mo, meron siyang kapangyarihang magdesisyon sa buhay natin. Pag sinabi mong Lord Jesus, ino-honor mo ang kanyang kabutihan. Kaya sabi sa verse 22, people of Israel, listen. Kaya sabi sa 21, sino man ang tumawag sa pangalan ng Panginoong Hesus ay maliligtas. So whoever will call in the name of the Lord, Panginoon, ay merong kaligtasan. Kaya sabi sa verse 22, take note, Acts 2:21 po yun. People of Israel, makinig kayo tulad ng ginagawa natin ngayon. God publicly endorsed Jesus the Nazareth by doing powerful miracles, wonders, and signs through Him. As you well know, alam nyo yan. Kasi marami nakita nila. Marami po dun sa mga audience ni Peter nung siya yung unang nag-preach sa Book of Acts chapter 2, ay mga nakakita po ng pagkamatay ng Panginoong Hesus. Mga 50 days lang po nang namamatay ang Panginoong Hesus. Kasi nung ika-40th day, umakyat po ang Panginoong Hesus sa langit. Naghintay sila ng 10 araw. Ika-50th day, kaya po Pentecost yun eh. Is 50. No? Pentecost Sunday, na po, nung ika-50th na yon, nag-preach po si Peter at bumaba ang Holy Spirit sa kanila. Verse 23, but God knew, sabi sa verse 23, God knew what would happen, and His prearranged plan was carried out when Jesus was betrayed with the help of lawless Gentiles. You nailed Him to the cross and killed Him. Kinakausap niyo po yung marami po doon. Alam nila sila yung sumigaw ng crucify Him, crucify Him, crucify Him. Yung sinisigaw nila yung kay Pilate, yung lawless Gentile dito, yung mga Roman, Roman consul, procurator, ang tawag, yun po yan, Roman governor, ang pangalan niya, Pilate. Verse 24, but ito ang sabi, kayo ang nagpapako sa kanya at papatay. But God released Him from the horrors of death and raised Him back to life. For death could not keep Him in its grip. Walang makapagpigil sa kanya doon sa libingan. Amen? Verse 24, but God released Him from the horrors of death and raised Him back to life. For death could not keep Him from His grip. Sabi dito ano makita natin dito? This Lord is the risen Lord. Isa ho sa mga preaching ni Peter sa Book of Acts chapter 2, that this Lord, that if you call on Him, on His name, this Lord, His name has a power to save. Number 1 po yun. Why? Because this Lord, itong Lord na ito, is the risen Lord. Ito po sabi sa Romans 14. Babalikan po natin yung Acts chapter 2. Sabi sa Romans 14:9, the reason Christ died and rose from the dead to live again was so He would be Lord over both the dead and the living. Nung last online po natin, kung natatandaan nyo, binasa ko rin po ito. The reason why na si Lord daw po, that the Lord Jesus Christ died, buried and was buried and alive again, seated at the right hand of the Father, for us living ay siyang ating Lord. Amen? Kaya sabi sa Romans 8:14 pa yan, Romans 8:34 to 36, who can say God's people are guilty? No one, because Christ Jesus died. This reason Christ died. But He was also raised from the dead. Hindi, this Christ Lord, He didn't just die. He rose from the dead. He is alive. And now, He is on the right side appealing to God for us. Ngayon, He's seated at the right hand of the Father. Ang kanyang purpose, siya po ang ating intercessor. Amen? Kapatid, hindi ka intercessor. Ang tunay na intercessor ay si Lord Jesus Christ. Kaya ano po naging resulta? Can anything separate us from the love of Christ? The love Christ has for us? Meron ba makakapaglayo sa atin sa pagmamahal ni Kristo?
Trouble ba yan? Can trouble or problems or sufferings or hunger or nakedness or danger or violent death? Take note, ang ibig sabihin ng Lord, He has the power to control and to decide. Kaya wala daw po kung meron ba makakapaglayo sa atin sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi sa pagmamahal natin sa Diyos, ha? Gusto ni Lord, mahal natin siya. Pero pag nakafocus po tayo sa pagmamahal natin sa Lord natin, pumapalya po tayo eh. Kaya ang emphasis po ng writer ni Paul dito sa Book of Romans, yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Yung love of Christ. No? Although, gustong-gusto ni Lord, yung love of Christ, pag naintindihan natin, mag-manifest po, maging outward result natin nun, is our love for Him. Amen? Pero ang tanong po dito ni Pablo ay, meron ba makapaglayo sa atin sa pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin? Sabi rito, yung trouble ba yan? Mga paghihirap, gutom, kahubaran, danger, and violent death? Marami pong violent death na nangyayari po ngayon. And this even COVID-19 is a violent death. Pwede ba maglayo sa atin? Sabi po, verse 37, but in all these things, we are completely victorious through God who showed His love for us. Ang sabi po kasi sa verse 36, we are like sheep that gone astray, di po ba? Lagi kami nasa bingit ng kamatayan. Sa verse 36 po, nasabi ni Paul na, kami, ang example, lagi kami nasa bingit ng kamatayan dahil sa pag-share namin ng gospel. Alam naman po si Paul, may time po, binato siya, may time po na yung sinasakyan niyang barko ay lumubog at ilang oras sila doon sa tubig. May time na natuklaw siya ng ahas, pero ang protection ng Panginoon sa kanya. Bakit daw po? But in all these things, what these things? Yung nakasulat sa 35, yung troubles, problems, sufferings, hunger, nakedness, danger, and violence, in all these things, sabi nito, we are completely victorious through God who showed His love for us. This Lord Jesus, this Jesus is Lord, or Lord Jesus, is a victorious Lord and Savior. Can say amen to that. Kaya sabi sa verse 38, yes, sabi natin yes. I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor ruling spirit, nothing, can we say amen? Nothing now, nothing in the future, no power. Nga po, ang ganda po, no? Yes, sabi rito, ang tanong kasi, meron ba makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Lord? Sabi po sa verse 37, wala. Kasi, sa lahat ng bagay, tayo ay may victory, tayo victorious. Hindi lang victorious na partial, completely victorious sa pamamagitan nino, through God who showed us His love. Who showed His love for us. Sino ba yung nagpakitang God na ito? Si Lord Jesus Christ. Kaya sabi rito, yes, I am sure. Sabi natin sure tayo, that neither death, nor life, nor angels, ano man yan. No? Nothing now or nothing in the future. Wala ngayon at wala sa future. No power, nothing above us, nothing below us, nothing anything else in the world will be able to separate us from the love of God that is where? In Christ Jesus our Lord. Kaya nagtataka kayo kanina, ano ang connection nito sa pagiging Jesus is Lord, ni Lord Jesus? Because lahat daw ng bagay na yan na nangyayari sa atin, hindi tayo wala makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos, kasi yan daw ho'y nakapaloob lahat sa pagmamahal ng Diyos na nandun po kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Tinagalog ko lang. No, sabi rito, ulitin ko, nothing will be able to separate us from the love of God. Nasaan po yung love of God? That is in Christ Jesus our Lord. That's why, if you are in Christ Jesus our Lord, there is no condemnation, no separation, there is protection and love always by the Lord Jesus Christ. Can we say amen again? Let's continue sa preaching po ni ni Peter. Kasi sabi ni Peter, itong Kristo na ito na namatay, na buhay na muli, Panginoon natin. Verse 25. Sabi sa verse 25, King David said this about him. Anong sabi daw ni King David? So King David, Peter quoted King David from the Old Testament, from the Bible, from the Scripture. Sabi niya rito, I see that the Lord is always with me.
So mismong sabi ni Peter, kinote niya yung sinabi ni King David from the scriptures. So si Peter po hindi po nagsalita dun sa sermon, sa pulpito, o tayo ngayon sa online, na ang basis ay yung kanyang experience. Hindi po. Nagsimula mo siya sa Book of Joel. Ngayon naman sa Book of na sinulat ni David, maaaring mga awit po ito. Sabi po ni David, na kinote niya from the scriptures, I see the Lord is always with me. Now, this Lord who is your Savior, who is your miracle worker, waymaker, protector, healer, provider, owner, decider, manager, is always with you. Yan po message ng Christmas. I will not be shaken, for He is right beside me. Verse 26, no wonder my heart is glad. Kaya masaya pala ako. Alam ko marami sa atin, no, pag tayo na-assure ng Word of God na si Lord, ang Lord natin, kasama natin, siya ang owner natin, siya ang decision maker natin, siya ang manager natin. Pag hinayaan mo siya mag-manage ng buhay mo, magiging masaya ang buhay mo. Kaya sabi rito, no wonder my heart is glad, and my tongue shout His praise. Nagpe-praise the Lord ka. My body rests in hope. Pag tayo po ay ginawa nating Lord at tayo ay nakarely at umaasa sa pagiging manager ng Lord sa buhay natin, may kapahingahan po ang ating katawan. My body rests in hope. Kaya magtiwala ka sa Panginoon. Gawin mong Lord, si Lord Jesus Christ ang buhay mo. Yung katawan mo gaganda, yung health mo gaganda rin. Verse 27, for you will not leave my soul among the dead or allow your Holy One to rot in the grave. Na, mabulok dun sa libingan. Verse 28, you have shown me the way of life, and you will fill me with joy of your presence. In the presence of the Lord, there is fullness of joy. So, yung binabasa po ni Peter dito, quoting from King David, is from the book of Psalm. You showed me the way of life, and you will fill me with joy of your presence. So, nag-quote na naman ng another verse si Peter, quoting the scripture na sinulat po at prophesy ni King David about our Lord Jesus Christ, na kasama po palagi. Itong Lord na ito, na dahil kasama mo siya, no condemnation, no, merong presence niya, merong victory, may protection and provision, ay lagi mong kasama. Kaya sabi niya sa verse 29, dear brothers, mga kababayan, think about this. Pinaisip niya na. Ngayon pinaiisip tayo ng Panginoon. Jesus is Lord na ba ng buhay mo? Sabi nito, think about this. You can be sure that the patriarch David wasn't referring to himself, for he died and was buried. And his tomb is still here among us. Kasi nakalibing pa rin po si David doon. Sabi niya, hindi si David ang pinatutunguhan nito. But he was a prophet, and he knew God had promised with an oath that one of David's own descendant would sit on his throne. Di po ba? Kaya pag binasa niyo po yung story ng Christmas sa Matthew and Luke, lagi yung nakaturo kay King David. Kaya nga po, si Lord Jesus Christ ay pinanganak doon sa Bethlehem. Yung Bethlehem po ay lugar kung saan pinanganak at saan nakatira po ang lipi at pamilya ni King David. Remember po sila Jesse, no? Yun doon sila nakatira. Amen, Bethlehem. Kaya po bumalik doon sila Peter, sila Mary at si Joseph, kasi kamag-anak po nila at angkan sila na galing kay King David, kaya mga royalty po ito. At ang naging anak nila ay si Lord Jesus Christ. Kaya sabi rito, yung prophecy ito ay fulfillment tungkol kay Lord Jesus Christ. David, verse 31, David was looking into the future and speaking of the Messiah's resurrection. He was saying that God would not leave him among the dead or allow his body to rot in the grave. Di po ba? Binasa yun, di daw hayaan ng Lord. No? Kaya, kasi nabuhay na muli ang ating Panginoong Hesus. Verse 32, God raised Jesus from the dead, and we are all witness of this. Take note, Acts 2:21, whoever will call upon the name of the Lord will be saved, because this Lord is alive. Jesus is Lord, and Jesus, who is Lord, is alive. Verse 33, now He is exalted to the place of highest honor in heaven, as God's right hand. Diba? Kristo yung nabatay, si Kristo yung nabuhay, si Kristo ay umakyat sa langit, nakaupo sa kanang kamay ng Ama. And the Father, as He has promised, gave the Holy Spirit to pour out upon us
just as you see and hear today. Kaya kami, sabi ni Peter, kaya kami nakatayo dito kasi gusto ko i-present sa inyo na itong Jesus na ito na ipinako ninyo ay namatay, nalibing, nabuhay na muli, at ngayon nakaupo sa kanang kamay ng Ama, at siya ang Panginoon. At kung tatawag kayo sa Kanya, kayo ay magkakaroon ng kaligtasan. Verse 34, For David himself never ascended into heaven. Kinukot niya po kasi yung Book of Psalm. Hindi to, kasi ang marami pong alam ay si David yan. Sinasabi niya tungkol sa sarili niya. Ang sabi po ni Peter, no, ni-interpret niya with the help of the Holy Spirit, hindi. Sinasabi yan at ang pagkakasabi diyan ay tumuturo si King David kay Lord Jesus Christ. Kaya ang sabi po rito, yes, he said, the Lord said to my Lord. Amen? Can we say amen to that? The Lord said to my Lord, sit in the place of honor at my right hand. Yung Lord dito na all capital L ay si Yahweh, which is God the Father, and said to Adonai, that's the Lord. Yung Hebrew po ito kasi kinoto ni David into Hebrew Psalm. Kasi po Old Testament scriptures, in the Old Testament scriptures, yung Lord dito na all caps ay Yahweh at yung capital L na small O-R-D ay Adonai. Ang sabi rito, the Lord Yahweh said to Adonai, sit in the place of honor at my right hand, verse 35, until I humble your enemies, making them a footstool under your feet. Verse 35. So let everyone in Israel, kaya nag-preach na ako pagka-quote niya ng Word of God, tulad na ginagawa ko sa inyo ngayon, bigla nag-application tayo. Kaya sabi po ni Peter sa mga nakikinig sa kanya na maraming tao, so let everyone in Israel note for certain that God has made this Jesus whom you crucified to be both Lord, can say amen to that, manager, owner, decider, and Messiah or chosen one or Savior. Verse 37. So pagkatapos, yun ang conclusion ni Peter sa kanyang preaching. Ginamit niya yung Book of Joel, ginamit niya yung Book of Psalm, at sinabi niya sa kanila, lahat tumuturo kay Jesus as the Messiah, as the Savior, as a risen Lord, risen Jesus Lord, protector, provider, and everything. Sabi niya gano'n. Kaya sabi niya sa verse 36, kaya lahat kayong nakikinig sa akin ngayon, sabi rito, know for certain that this Jesus na pinako at napako at nakita niyo lahat yan, sabi niya gano'n, be both your Lord, mag-decide na kayo at tanggapin niyo siyang Lord and Messiah or Savior ng buhay mo. Kaya lagi po tayo nag-e-end sa let us make the Lord Jesus Christ our Savior and Lord. Ano po nangyari? Ano naging resulta sa verse 37? Peter's word pierced their hearts. Yung kanilang mga puso po ay tumagos po sa puso nila yung salita ni Peter. Bakit po? Hindi po kasi ito salita ni Peter. With the help of the Holy Spirit, nung nag-share po si Peter, ginamit po ng Holy Spirit through Peter, so words ni Peter, yung Word of God from the Book of Joel and the Book of Psalm, at yun po yung nakarating sa puso nila. Ako yung magsasalita sa inyo, magsasalita kung walang tulong ng Holy Spirit, hindi mo makakarating sa inyo ng mga kasama ko nag-worship ngayon through online. Kaya meron po effective na nangyayari kasi kasama ninyo ang Holy Spirit, yung kasama ko Holy Spirit, kinakausap tayo ng Holy Spirit. Amen? Kaya sabi dito, they said to him and to the other apostles, brothers, what should we do? Kaya ito po maganda dapat. Tapos natin makapakinig ng Word of God, isipin na, anong dapat kong gawin? Anong dapat kong desisyonan? Ito ang sagot ni Peter sa verse 38. Peter replied, each of you must repent to your sin and turn to God. No po, kaya ito yung ginawa na natin. Marami sa inyo gumawa na ito. You change your mind sa ating buhay dati. No po, at tayo po ay pagtalikod natin. Ibig sabihin na repentance is change of mind. Change of mind na ikaw ngayon, no? Ito yung buhay mo dati, ito yung pananaw mo dati, tungkol sa Diyos ay mag-turn around ka raw at mag-turn ka kay God. Doon kay Lord Jesus Christ. And be baptized in the name of Jesus Christ. The forgiveness of your sin. No po, sabi rito, word na baptism po is assurance na ikaw na nag-turn na kay God. From your dating pananaw, dating buhay, dating sitwasyon ng buhay mo, at nag-turn ka, ginawa mo ng Jesus at Messiah si Lord Jesus Christ. And Lord si Lord.
Then you will receive the gift of the Holy Spirit. Tulad doon nilang tinanggap nila. Verse 39, this promise is to you, to your children, and to those far away. Can we say amen to that? Kasama tayo doon. All who have been called by the Lord our God. Nung nagsalita po si Peter dito, sinabi niya na rin yung future church na tulad natin, 21st century church. Verse 40, then Peter continued preaching for a long time, strongly urging all his listeners, save yourself from this crooked generation. Isabihin lang dito, nagpatuloy na nagsalita si Peter, hindi na ho kunento lahat ni Luke, pero sabi niya rito, ang kanya lang pinagpatuloy pang sinasabi, change your mind. Magbago na kayo, tanggapin nyo ito, magbago na yung opinion ninyo, tulad ng ating pong ginagawa every online worship natin. Verse 41, those who believe what Peter said, amen, those who nagkaroon ng tamang opinion kay Jesus as Lord, na tumawag, nagsidesisyon sila, sige, tatawag kami sa kanya na Lord, Lord Jesus Christ. Ano pong resulta? Salvation. Sabi ito, were baptized and added to the church that day about 3,000 in all. 3,000 raw po ang nakarinig ng mabuting balita na shinare ni Peter, at ito ho ay tinanggap at nanampalataya sa Panginoon. Nagkaroon ng tamang opinion kay Lord Jesus Christ. Si Lord Jesus ay ginawa nilang Lord ng buhay nila, manager, decider, and guide ng buhay nila. Verse 42, nagsimula na po ang church. Ang unang church po, ang unang naging karamihang members ay 3,000 po. All the believers devoted themselves. Ito na po nangyari sa kanila. Yung daw believers na ito, di ba, believers po, tumanggap at 3,000 sila all and all, nakinig sa message ng gospel of grace ni Peter sa Acts chapter 2. Take note, nasa Acts chapter 2 pa rin po tayo. Verse 42, all the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship. Kaya tayo po, kung wala pa po tayong face-to-face worship, no? Tayo ay nagdesisyon na mag-online worship. Fellowship pa rin po. To sharing in meals, including communion. Communion po tayo. And to prayer. Verse 43, a deep sense of awe came over them all. And the apostles performed, many miraculous signs and wonders. Doon po sa mga believers na may tamang opinion kay Lord, may miraculous signs and wonders na nangyayari sa mga taong yon. Sabi mo, thank you, Lord. Verse 44, and all the believers met together in one place. Tayo po ang one place nating meeting ngayon. For now, take note for now, pero malapit na po tayong mag face-to-face sa isang lugar. Alam po, kasama ko kayo doon. Amen? At sabi rito, all believers met together, fellowship po, church, and shared everything they had. 45, they sold their properties and possessions, and naging giver na po sila, and shared the money with those in need. Verse 46, they worshiped together, sabi natin worship together, at the temple each day, met in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with great joy and generosity. Verse 47, all the while praising God and enjoying the goodwill of all people. Yung kanila pong yung mga tao sa paligid nila, testimony nila, ay nakita ng maraming tao. And each day, sabi natin each day, the Lord added to their fellowship those who were being saved. Nagbabago po yung mga isip ng tao. Ginawa si Lord Jesus Christ na Lord. Amen. Sabi sa verse 47, all the while praising God, sabi natin praising God, and enjoying the goodwill of all the people. And each day, the Lord added to their fellowship those who were being saved. Can we say amen to that? Balik tayo ng Romans. Ito kasi sabi, nabasa natin to kanina, di po ba? Kinote naman po to ni Paul. Sabi sa Romans chapter 10 verse 13, for everyone, may everyone po ba ang kasama rito, who calls on the name of the Lord, ano pong resulta? Will be saved. Kung ginawa mo yan at ginawa mo si Lord Jesus Christ na Savior and Lord mo, nagsimula na po ang salvation sa iyo. Papunta kang langit. Pangalawa, alam ko marami kang problema, marami kang pangangailangan, kung ginawa mo na rin na si Lord Jesus Christ na Lord mo, isi-save ka rin ni Lord sa mga problema mo, financial need, sickness, ano po yan, kakulangan, uncertainty sa future, may Savior ka. Pag ginawa mo Savior si Lord, ginawa mo Lord si Lord Jesus Christ, siya ang manager ng buhay mo. Pag siya nag-manage ng buhay mo, gaganda po ang buhay natin. Kaya ito po sabi sa Colossians 2, 6 and 7.
Now. Kailan po? Now. Ang sabi dito, now that you have welcomed. Di ba ginawa na natin to? The Anointed One, Jesus who? Jesus the Lord. Dahil ito po, winelcome na natin si Lord Jesus Christ as Lord. Ayan po yan. Now that you welcome Jesus the Lord into your lives, continue to journey with Him. Magpatuloy daw tayo. Ginawa mo naman Lord si Lord Jesus Christ. Kung ginawa mo na yon, pagpatuloy mo yung relationship mo yan. Pagpatuloy mo na siyang mag-manage ng buhay mo. Pagpatuloy mo siyang maggumawa at magpaganda ng buhay mo. Pagpatuloy mo siya na mag-maintain ng buhay mo. Pag si Lord po nag-maintain ng buhay natin, gaganda po ang buhay natin. Pag si Lord po, inalaw natin makialam sa buhay natin. Sabi dito, we welcome When we say welcome Jesus as Lord, Jesus the Lord, the Anointed One to your lives, meaning po, inahayaan mo siyang kumilos at gumawa at makialam sa buhay mo. Si Lord po, pag nakialam sa buhay natin, hindi po mapapariwara ang buhay natin. He will shape our lives. Allow Him, kaya sabi lang sa atin, continue to allow Him, continue to your journey, continue to journey with Him. And allow Him to shape your lives. Hayaan mo siya na ayusin ang buhay mo. Verse 7, let your roots grow down deep in Him. So po, yung po daw mga mag-ugat tayo sa Kanya. Po, at maging firm yung foundation natin. And let Him build you up on a firm foundation. Be strong in the faith, just as you were taught, and always spill over with thankfulness. So, ang part po natin is hayaan natin. Let Jesus be the Lord of your life. Let us have a good opinion that the Lord Jesus Christ is Lord. Ginawa mo na bang Lord si Lord Jesus Christ? Kung hindi pa, sundan mo ako sa prayer. He's just a prayer away. Ginawa mo na ba siyang Savior? Kung ginawa mo na siyang Savior, maybe this is the time to make Him your Lord. Ibig sabihin po ng Lord ay owner. Marami po kasi ginawa lang siyang healer, pero hindi siya ginawang Lord and Savior. Ibig sabihin ng Lord ay mamamahala sa buhay mo. Ibig sabihin, siyang gagawa at magpapaganda ng buhay mo. Siya magkokontrol ng buhay mo. Si Lord po, pag nag-control ng buhay natin, hindi siya controlling na mawawalan ka ng freedom. Mas marami ka pang freedom na magagawa. Freedom from sin ang una niyang gagawin sa'yo. Freedom from wrong decisions. Freedom from bad habits. Freedom from bad future. Kasi ayusin niya po ang buhay natin. He is your Lord. He is your manager, owner. He is your possessor, and He is your controller. Amen? Yan po si Lord Jesus Christ. Tayo po yung manalangin. Sabi mo, Panginoong Hesus, nandun mo ako sa panalangin. Panginoong Hesus, inaanyahan kita na makailam sa buhay ko bilang tagapagligtas. At ngayon, Panginoong Hesus, kung tagapagligtas na kita, inaanyayahan kita na makailam sa buhay ko bilang aking Lord at Panginoon ng buhay ko. Ikaw nang bahalang magpaganda ng buhay ko. Sige, sabihin mo sa Panginoon, pagandahin mo po, Panginoon, ang buhay ko. Magdesisyon ka sa buhay ko at ikaw ang magbago ng aking pananaw at isip tungkol sa iyo. Gabayan mo ko, sabihin mo sa Panginoon, gabayan mo ko, tulungan mo ko, at gumawa ka ng magandang bagay sa akin. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus, bilang Panginoon, itong aking hiling, at sabihin mo, Amen. Kung ginawa mo yan, tanggapin mo rin ang kagalingan mo ngayon. Tanggapin mong provision niya. Tanggapin mong pagpapala niya at pagsama niya sa iyo. Dahil hindi ka niya iwanan, hindi ka niya pababayaan. Walang makakapaglayo. Diba? Sabi doon, dahil ikaw ay nasa Panginoong Hesus, walang makakapaglayo sa iyo sa pagmamahal niya dahil ang Panginoong Hesus na ito ay owner mo. Jesus is Lord. Continue to declare the Lord Jesus Christ as your Lord. Give glory to Him by allowing Him into your life. In Jesus' name, and all of us will say, Amen. God bless you and see you again. Amen. Purihin ng ating Diyos, mga kapatid. Napakadakila at napakabuti ng ating Diyos. Tandaan niyo po, we have a Lord. Ang pangalan niya, Lord Jesus Christ, na siyang nagko-control sa atin. Siyang may-ari sa atin. At siya ang ating manager. Pag siya nag-manage ng buhay mo,
gaganda po ang buhay natin. So praise God, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa kabutihan at pagpapala ng mga kapatid kong kasama namin. Paboran niyo sila, pagpalain niyo po sila, at ang inyong kabutihan ay patuloy po mag-manifest sa kanila. Sa may mga karamdaman ngayon, ikaw ang kagalingan. Sa mga may problemang pinansyal, ikaw ang tugon at probisyon. Kayo po, Panginoon, sa emotion, kayo po mag-aayos at magpapala. Salamat, Panginoon, na kayo po ang kasama namin. Di niyo kami iwanan, di niyo kami pababayaan. You are with us always, O God. Tanggapin mo to sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen. Mabuti po ang ating Diyos. Sabihin natin, I exist to love God, to know Christ, and to make Christ known here in the US, in the Philippines, to the whole world. In Jesus' name. And all of us will say, Amen. God bless you po. Enjoy your day and week.